Manila News Today. Manila News Today. Manila News Today. Manila News Today. Survey on Manila News Today. Manila News Today. Balitang abroad, isang domestic helper sa Syria ang humihingi ng tulong upang agarang makalabas ng naturang bansa at tuluyang makauwi ng Pilipinas. Ang overseas Filipino worker na si Annie Bustamante Belvez ng Camarines Sur ay nag-text sa kanyang ina noong Miyerkules upang humingi ng tulong na mapauwi na siya mula sa Damascus. Sinabi ng ina ng OFW na si Maria Gloria Bustamante na gusto na ni Annie na kausapin niya si Mila, isang opisyal ng local government ng Pasakaw, Camarines Sur, upang idulog sa Embahada ng Pilipinas sa Syria na makauwi na siya ngayong linggo. Sa isang text message, sinabi ng OFW na pinayagan na siyang umuwi ng kanyang lalaking boss habang ang asawa niya ay pinipigilan na umalis sa Syria. Sinulan ng Department of Trade and Industry ngayong Huwebes ang pagpapatupad ng price freeze sa mga lugar na binagyo ng Bagyong Pablo. Ayon kay Department of Trade and Industry Undersecretary Sinaida Maglaya, partikular na naka-freeze ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga lugar na nasa ilan ng state of calamity. Sakop ng price freeze sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng sardinas, gatas, kape, asukal, asin, bigas at instant noodles. Nasa ilalim ng state of calamity ang mga probinsyang Surigao del Sur, Davao Oriental at Compostela Valley. Ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council, higit sa 200 katao ang kumpirmadong namatay at daan-daan din ang bilang ng manawawala mula sa 3 probinsya. Ayon pa sa ulat sa radyo, nasa ilalim pa din ng state calamity ang Cebu, Negros Oriental at Misamis Oriental. Isang call center agent na sinasabing bading ang umano'y pinatay ng kanyang kapwa call center agent sa Marikina. Kamakalwa ng umaga, ang biktima ay nakilala si Stanislao Uranilla, Quezon City. Ituturo naman ng suspect sa krimen ang isang Landry Muya na residente naman ng Quezon City na huling nakitang kasama ng biktima bago ito natagpo ang patay. Sa inisyal na investigasyon, una umanong nakitang nagiinuman sina Uranilla at Muya sa naturang lugar. Tiyora ng mga pulis, posible manong nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa na nauwi sa pagpatay. Isang hampas na matigas na bagay sa batok ng biktima na siyang resulta ng pagkamatay nito. Survey on Manila News Today. Isang Manila sundalo ng Philippine News Air Today. Force ang natagpong patay at naliligo sa sariling dugo dahil sa isang tama ng bala sa ulo at nakahandusay sa ibabaw ng kanyang kama sa loob ng quarters ng mga sundalo sa Campaginaldo, Quezon City kahapon ng madaling araw. Kinalala nito ang biktima na si Airman First Class Jason Reporsado, nakatalaga sa Military Police Company. Sinugod siya sa AFP Medical Center sa Quezon City pero dineklara siyang dead on arrival. Sa ngayon ay patuloy ang investigasyon ng Philippine National Police kung nagpatiwakal o di sinasadyang pumutok ang baril ng biktima. Manila News Today. 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 Survey on Manila News Today. Manila News Today. Balitang abroad, isang domestic helper sa Syria ang humihingi ng tulong upang agarang makalabas ng naturang bansa at tuluyang makauwi ng Pilipinas. Ang overseas Filipino worker na si Annie Bustamante Belvez ng Camarines Sur ay nag-text sa kanyang ina noong Miyerkules upang humingi ng tulong na mapauwi na siya mula sa Damascus. Sinabi ng ina ng OFW na si Maria Gloria Bustamante na gusto na ni Annie na kausapin niya si Mila, isang opisyal ng local government ng Pasakaw, Camarines Sur, upang idulog sa Embahada ng Pilipinas sa Syria na makauwi na siya ngayong linggo. Sa isang text message, sinabi ng OFW na pinayagan na siyang umuwi ng kanyang lalaking boss habang ang asawa niya ay pinipigilan na umalis sa Syria. Sinulan ng Department of Trade and Industry ngayong Huwebes ang pagpapatupad ng price freeze sa mga lugar na binagyo ng Bagyong Pablo. Ayon kay Department of Trade and Industry Undersecretary Sinaida Maglaya,
Partikular na naka-freeze ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Sakop ng price freeze sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng sardinas, gatas, kape, asukal, asin, bigas at instant noodles. Nasa ilalim ng state of calamity ang mga probinsyang Surigao del Sur, Davao Oriental at Compostela Valley. Ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council, higit sa 200 katao ang kumpirmadong namatay at daan-daan din ang bilang ng manawawala mula sa 3 probinsya. Ayon pa sa ulat sa radyo, nasa ilalim pa din ng state calamity ang Cebu, Negros Oriental at Misamis Oriental. Isang call center agent na sinasabing bading ang umano'y pinatay ng kanyang kapwa call center agent sa Marikina. Kamakalwa ng umaga, ang biktima ay nakilala si Stanislao Uranilla, Quezon City. Ituturo naman ng suspect sa krimen ang isang Landry Muya na residente naman ng Quezon City na huling nakitang kasama ng biktima bago ito natagpo ang patay. Sa inisyal na investigasyon, una umanong nakitang nagiinuman sina Uranilla at Muya sa naturang lugar. Tiyora ng mga pulis, posible umanong nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa na nauwi sa pagpatay. Isang hampas na matigas na bagay sa batok ng biktima na siyang resulta ng pagkamatay nito. Survey on Manila News Today. Isang sundalo ng Philippine News Air Today. Force ang natagpong patay at naliligo sa sariling dugo dahil sa isang tama ng bala sa ulo at nakahandusay sa ibabaw ng kanyang kama sa loob ng quarters ng mga sundalo sa Campaginaldo, Quezon City kahapon ng madaling araw. Kinalala nito ang biktima na si Airman First Class Jason Reporsado, nakatalaga sa Military Police Company. Sinugod siya sa AFP Medical Center sa Quezon City pero dineklara siyang dead on arrival. Sa ngayon ay patuloy ang investigasyon ng Philippine National Police kung nagpatiwakal o di sinasadyang pumutok ang baril ng biktima. Manila News Today. Manila News Today. Manila News Today. Manila News Today.